Okay mga kamatis, mga kaibigan, i-update ko na po kayo doon sa nangyayari sa Pepsi Paloma film. Actually, shoutouts kay Direk Darwin kasi after a very very long time, nakausap ko na rin siya. Teka, hindi ko sa inyo pwedeng ipakita yung conversation pero pwede ko siguro gawin to. Tingnan yung Facebook niya and uh, naging Facebook acquaintance. Okay, ayoko nang mag-go beyond that Pero okay naman si Direk kausap and hopefully kung hindi man matuloy itong nag-suggest ako sa kanya ng something pero hindi ko alam sa kanya kung ano yung decision niya. Kasi mamaya I will explain sa inyo kung paano ipapublish tong movie na to and yung rights nito. Kasi this is actually a very mainit pa sa mainit na pelikula this year, 'di ba? For all the right and wrong reasons, napakainit nito, 'di ba? So I am under the impression na sana ganun pa rin. Itong Pepsi Paloma, mag-move on na tayong lahat. Kasi nga, by documentation, kung susundan natin yung dokumento, walang R-word na nangyari at mga walang R-worder, walang napatunayan sa batas. Okay? But then again, may storya kasi yung nanay and yung kapatid. So, yun yung gusto kong and eto nung nakita ko yung trailer na to, I think it's almost like a documentary film. Ganun yung dating niya So, again, this is the first time that I will see a movie na ganun, na may documentary aspect siya dun sa pelikula on this grand of a scale, di ba? So, I would like to watch it if that is the case. So, tingnan natin kung mapagbibigyan si Direk ng MTRCB. I'm hoping for the best kasi may artistic freedom kasi siya dito. And gusto ko lang din sabihin sa inyo na nung nagkaroon sila ng hearing, tapos tinanong si Direk Daryl kung talaga bang in-word ni Pepsi, ni Bossing, si Pepsi, sinabi niya hindi. Okay, dun sa research niya, yun ang lumalabas na parang hindi naman yata. I think you should, hindi ko lang makuha yung exact quote kasi ang hindi ko na nasundan ng sobra to or na-document Kasi ganun yung gusto kong style ng vlogging Yung parang naggumagawa ka ng daily updates or daily parang daily entry ng ng parang blog lang siya yung B. But I do believe na wala siyang sinabing categorically na in-word ni bossing si Pepsi. So pero yung speculation within that time is malakas na malakas. Siguro yung perspective yon nung isang in-interview niya and dun niya siguro hinuhugot yon. So again, it is better to watch the movie in its fullest context para maintindihan natin. Okay? Gusto kong makita talaga yun anyway, pero ang ina-argue kasi ng Divina Law, with yung defamatory statement doesn't really have to be within a context. It just has to be defamatory in nature. I think yun yung intindi ko dun sa huling interview ang napanood kay Attorney Buko. Okay? So pero ano yan nasa korte na yan And nakakagulat niya kasi nasa piskalya pa lang may subjudice na agad Ang intindi ko sa subjudice, kapag umakit na sa court, okay, napatunayan na sa piskalya na merong talagang probable cause with certainty of conviction. So we don't know. So eto yung lumabas nung January 29. Okay? So, as of this moment, ang hindi pa nire-review ng MTRCB yung Pepsi Paloma film, okay? Ito, to set the record straight, MTV registration unit could not accept the material submitted by the representative of Pinoy Flix because Legal Affairs Division required the distributor to provide 3 specific requirements such as certificate of clearance, no pending criminal case, civil, and administrative case. Dito pa lang medyo GG na. Bakit? Kasi may criminal case na pending sa, if I'm not mistaken, sa Pasay yata yun or Muntinlupa. Kaya na lang mag-correct sa akin.
the Department of Justice and the Office of the Prosecutor. So, ang problema lang, meron kasing criminal case na nakapending ngayon sa Regional Trial Court. So, doon hindi pwede. Dahil doon, hindi pa nila pwede itong tignan. Okay? Kung kailan nila ipapalabas to, hindi natin alam. But, this is yung publishing aspect nito, mga lods. Movie lang yung pinag-uusapan natin, yung sa pinilakang tabing. Okay? Tuloy natin. To ensure there will be no violation, PD 186 and its implementing rules. The MPA is composed of 30. Okay, hindi yan importante. Each yan, ito na yung legal process nila. Ito, MTRCB will not tolerate any misinformation, false narrative that seek to discredit agencies and undermine the mandate to protect public interest. Any attempt to deliberately mislead the public will be dealt with accordance with the law. Cyber libel yan. Hindi, libel yan, hindi cyber libel. Ang cyber libel kasi pag nasa internet. Okay, so dito pa lang malalaman mo na medyo mahihirapan na silang ipalabas yung film. And mamaya may workaround naman dyan. So, ngayon, ito yung latest na hindi, ito kay Direct Daryl. Ito yung sa kasi ang showing dapat talaga nito is Feb 4. Kung naalala nyo, di ba? Very excited ako dyan sa Feb 4 na yan. Pero ayon sa MTRCB, hindi daw ipapalabas ito. Ito pa, Pepsi pala on screen in PH Cinemas this February. Yun lang. Sadness. Kasi nga, naharang dahil dun sa nabasa natin kanina In a statement posted on Monday, ito sa MTRCB galing to, explain he and his team were not able to complete. Yan, nabasa na natin yan. Okay. Ngayon, ito na yan ito yan ngayon, naglabas ng statement si Direk Daryl. Sayang nga pinaabot ko lahat ng nakasubaybay ng bigo po ang panig ng inyong lingkod na agarang makompleto ang dokumentong hinihingi ng pamunuan ng MTRCB. Yun nga. Sad. Ako kasi excited talaga ako, men Actually, kung okay lang kay Direk, sana may content creator showing. Now, it doesn't have to be on the big screen. Mamaya, relax. Tapusin na muna natin to para lang makuha natin yung full context. Okay? Kaya imposible pong ipalabas sa sinihan ang ating pelikula sa February 5. Ay, sorry. Pag pinag-iisipan na rin ng posibilidad na maunang ipalabas ito sa labas ng bansa o ipagpaliban ng paglalabas sa sinihan at mag-focus lamang sa streaming platforms kung ano man ay agad nitong malalaman sa publiko. Maraming salamat. Papunta na tayo sa exciting part. So, ano ba ang workaround ng movies, television, and regulatory body, di ba? Yung ba yung MTRCB? Movie, TV, Regulatory Commission. Ano ba yung C? Body. Ewan ko kung ano yung sabihin yan. But, sabi nga dito, movies and TV. Kasi very limited lang kasi ang kapangyarihan ng MTRCB. Gets? Kaya nakikita nyo din sa internet, ang daming pinopost na, na hindi maipalabas sa TV. Halimbawa, yung mga video ni Tony Fowler. Diba? Grabe yun. Yung mga tema nun. Yung, halimbawa, yung kanyang mga music video. Kasi bago ka magpalabas ng television, it has to be certified by MTRCB. Bago ka magpalabas ng pelikula, kailangan mo na lang i-certify nila yan. Unfortunately for Direk Daryl, dahil may kakulangan siya sa dokumento kasi nga naipit because of that criminal case pending in municipal trial court, kailangan or regional na ba yan? I'm not sure kung nasaan yung case na yan But point here is that, mga kamatis, mga kaibigan, hindi niya maipalabas yung pelikula niya because of the MTRCB. The only work around there is to post it on a platform. Internet platform. Diba? Paano yun? Pwede sa Vincentiments channel niya. Why not? Give it for free. For the rest of the world, diba?
Sabi ko nga gano'n, kung gagawin ni Daryl yun, alamat na talaga siya. Grabe yun. I would see na this would garner tens, if not tens of thousands of millions of views. Sigurado yan. Kung sa ganito ka-controversial na pelikula, I mean, can you just imagine? Lahat ng tao ay pagka Pepsi Paloma ang content nila, tapos nag-trending na naman yan, sobrang kumakain lahat. As in, lahat nagkakaroon ng certain amount of views. Typically, lahat, kahit na mahina yung channel mo, pag nag-Pepsi Paloma ka, merong views kang makukuha. Ganun kalakas itong movie na to, itong topic na to. What more, a life story ng iba sa mga naririnig natin, ng merong mga legitimate source katulad nung nanay at saka kapatid ni Pepsi, nakasama niya in the last few days of her life. Oh, mainit yan. Alam mo, kami ni Direk, we don't see eye to eye for the longest time na gumagawa siya ng mga pelikula. Pero as a content creator, I can respect his work. Kumbaga, yung artistic freedom niya, I can respect that. But then again, curiosity nga. Sobrang naku-curious tuloy ako kung ano ang laman nitong pelikula na ito. Hindi ba naku-curious kayo, mga lods? Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Gege.